Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po, tuturuan ko kayo kung paano ang gumawa ng paksiw ng mga ilonggo. Ito po ang ating mga ingredients na gagamitin. Meron tayong bawang, meron tayong luya, meron tayong kamatis, at meron tayong siling berde. At ang gamitin kong isda ay ang galunggong. So maghanda ng maliit na kaldero at isalansan ang mga isda. Ganito po ang ating pagsalansan. Okay? So pwede po kayong gumamit ng ibang isda. Pero mas gusto ko po yung ganito lamang maliit dahil ito ay malinamnam. Okay. Ayan na po ang ating fish. At ilagay na po ang ating mga ingredients. So, bakit nga ba may kamatis? Dahil ganyan po magluto ang mga ilonggo. Ilalagay lang natin sila. Ganyan. And then, pagkatapos, yan. Okay. And then, lalagyan natin sila ng seasoning. So, instead na asin, toyo ang aking gagamitin. At huwag natin bibiglain para hindi siya umalat. At maglalagay din ako ng oyster sauce. Kukunti lamang. Okay? Yummy na kaagad. Next, ang paminta. Kahit na meron na tayong siling berde, masarap pa rin yung merong paminta. Okay? At syempre, hindi mawawala ang suka. Itong aking suka ay medyo light lang po siya. Naglalagay rin po ako ng konting water para hindi po siya masyadong maasim. At maglalagay ako ng konting magic sarap. Optional po ito. Okay? Pagkatapos, ilagay na po natin sa kalan in a medium fire. At tatakpan natin. Ayan, iintayin lamang natin siyang kumulo in a few minutes. Ngayong kumukulo na siya, pwede na natin hinaan ang apoy para yung isda natin ay maluto ng maigi. Hindi siya biglaang luto. Habang siya ay kumukulo, yung sabaw, ilalagay natin sa ibabaw. At pwede na rin natin itong tikman. Kung matabang, pwedeng dagdagan ang alat. Dahil ako po ay nagda-diet, so medyo bawal na sa akin ang maalat. So pwede natin yung tikman. O diba? Ang sarap na. Takpan natin siya ulit. Habang tayo ay naghihintay na maluto, nag-ready tayo ng dahon ng sibuyas or in English, onion leaves. Okay? Ito ay pang-garnish natin sa ibabaw. Pero ito ay nakakatulong din. At marami rin itong benepisyo sa ating health. Yan. Itatoppings natin ito sa ating fish paksiw. Napaka-fresh pa ng ating onion leaves. Palagi pong bumibili ang asawa ko nito kasi masarap ito. Okay? So, ayan na po. Kapag sobrang dami, pwede nating bawasan. Natin ulit. Wow! Itsura pa lamang ang sarap na, di ba? So, lulutuin pa natin siya in a few seconds para maluto talaga natin ang fish. Natin siya ng konting olive oil. Kapag wala naman kayong olive oil, pwede naman ng cooking oil, pero konti lang. Healthy because this is olive oil. Ngayon pwede na natin lakasan ng apoy para maluto talaga ang ating fish. Actually, yung iba gusto nila, yung paksiw nila ay dry. Konti ang sabaw. Kami naman mahilig sa maraming sabaw. Ngayon, ilagay na natin ang onion leaves. Wow! Yummy!
Super yummy ang ating paksiw. Inubos ko na kasi sayang naman. So yan na po ang ating fish paksiw. Ready na siyang i-serve. Thank you for watching. Please follow and subscribe. God bless.